Noong nagkaraang taon, ginamit ang social media, mga vlogger ng nagsalita, ipinatawag ng TRICOM. Bakit ngayon hindi nila kayang ipatawag? Anong nangyayari? Ito namang mainstream media ngayon, tahimik. Ano ba talaga? Meron nga bang sabuatan sa pagitan ng media at ng gobyerno ukol sa sitwasyon ng 18 Marines? Uusapan natin yan. Kapansin-pansin sa mga nagaganap sa kasalukuyan ay ang nakakabinging katahimikan ng mainstream media ukol dito sa sitwasyon ng 18 Marines. Di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta mga kapatid, mga kababayan? Magandang araw po. Anumang oras ninyo mapanood ito? Kumusta po kayo lahat? Ang social media ngayon ay isang outlet. Opo, isang outlet para masabi natin yung mga gusto natin. Subalit may limitasyon. May padama natin yung ating gustong iparamdam sa ibang tao. Subalit may limitasyon. Lalo kung yung Facebook account ay naka-on ang professional mode. Opo, pag naka-on ang iyong professional mode, hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano, gumawa ng kung ano-ano, tapos i-post mo. Sapagkat mayroong nagbabantay na meta. Sa YouTube, ganun din. Mayroon ding gwardiya. May mga rules na dapat sundin. Ngayon, sa mainstream media, mayroon din silang editor, taga-edit kung ano yung dapat nilang sabihin. Subalit, hindi po masama na magsalita, iparating sa sambayan ng Pilipino kung ano yung dapat nilang malaman, kung ano yung nangyayari sa ating paligid. Kagaya na lamang ng mga ipinahayag ng mga 18 ex-marine na dating gwardiya ni Saldico. Nagsalita sila, alam natin na trending sila, subalit napakatahimik ang mainstream media tungkol sa kanilang mga sinabi. Bagkos, inu-question ngayon yung mga tao, yung 18 ex-marine na mayroon daw silang mga kaso, mga awol daw o kung ano-ano pa. Bakit hindi yung sinasabi nila ang imbestigahan? Yan yung sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta. Bakit hindi yung mga ipinarating nila kung ano yung laman ng kanilang mga sinasabi ang imbestigahan? Bakit pagka-vlogger, pagka-content creator ang nagsalita, sasabihin fake news, ipatatawag agad ng Kongreso? Di ba? Totoo yun? Marami ang mga ipinatawag noon ng mga vlogger na tawag noon doon sa Kongreso, yung TRICOM. Bakit hindi nila ngayon maipatawag yung 18 ex-marine kung totoo yung mga sinasabi nila? Ito po, pakinggan po natin, panoorin si Representative Toby Tiangco. Ano ang kanyang sinabi patungkol dyan? Ito po, panoorin natin, sabay-sabay. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi mananagot sila. Ngayon, hindi pa sila nananagot eh. Diba? Aminin natin yan. Di ba yung 18 Marines, yung 18 Marines, di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Di ba? At alam ko, merong mga totoo doon. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So, bakit takot na takot sila na ipatawag yung 18 ex-marine kung totoo ba o hindi yung kanilang mga sinabi? Meron naman silang abogado. Napuntahan pa lang nila na mainstream ay ang Net25, yung abogado nila. Basta pumunta yun sa Net25, nagsalita. Nasa YouTube yun. Gusto ni po ninyong panoorin nandun sa Net25.
doon sa saganang mamamayan. Ngayon, mayroong isang sikat na abogado ngayon na nagsasalita. Kino-question niya yung tungkol sa mainstream media. Bakit napakatahimik yata nila tungkol sa isyong iyan doon sa 18 ex-marine. Yan ba ay tanda ng martial law? Sinyalis na ba yan? Ako ay nagtatanong lamang. Kasi noong panahong martial law, hindi ka pwedeng magsalita. May mga TV, dyaryo, wala kang maririnig na kontra sa pamahalaan. Ngayon, social media ang ginagamit. Noong nagkaraang taon, ginamit ang social media, mga vlogger na nagsalita, ipinatawag ng TRICO. Bakit ngayon hindi nila kayang ipatawag? Anong nangyayari? Ito namang mainstream media ngayon, tahimik. Ano ba talaga? Panoorin po natin si Attorney Mike Operario. Ito po. Meron nga bang sabuatan sa pagitan ng media at ng gobyerno ukol sa sitwasyon ng 18 Marines? Uusapan natin yan. Kapansin-pansin sa mga nagaganap sa kasalukuyan ay ang nakakabinging katahimikan ng mainstream media ukol dito sa sitwasyon ng 18 Marines. Wala tayong nababasa, nadidinig sa radyo o follow-up ng mga investigation ukol dito sa mga pangalan at mga insidenteng binanggit ng 18 ex-Marines. Surprisingly, itong katahimikan na ito ay widespread. It's like all of the major media outfits, the mainstream media outfits, ay hindi po talaga kinocover ito. At ito ay kagulat-gulat para sa marami kasi traditionally, noon pong bago pa lamang pumutok ang EDSA Revolution noong 1986, ay naging open na ng konti ang media noon at sumulpot na nga po yung ibang mga dyaryo kagaya ng Inquirer, ng Malaya, at later on sumulpot na yung mga iba pang mga dyaryo. Pero ang mga nababasa ko noon nung high school pa lamang ako, ng mga unang lumabas sa mga balita na tila may pagbabatiko sa administrasyon ni Marcos sa ito, yung Malaya at yung Inquirer. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng konting impormasyon ang mga tao at pag nagpapahayag ang naging presidente na si Cory Aquino noon, kagaya nung nagpatawag siya ng civil disobedience noong 1986 leading towards the EDSA Revolution. It was covered by mainstream media, mga dyaryo, inihahayag ito. Ngayon, ang daming pangalan binanggit doon sa affidavit ng mga 18 Marines, pero wala kahit isa sa mga media outfits ang gustong mag-follow up doon sa mga binanggit. Meron lang mga ilan na tried to reach out kay Stella Kimbo, pero nung hindi na ma-reach si Stella Kimbo, ay nawala na. Yung salaysay na ito ng 18 Marines in the perspective of the media, kung ikaw ay dyarista talaga, kung ikaw ay talagang nasa investigative journalism, ang sarap-sarap sundan ang bawat aspeto ng mga aligasyon na ito. Mapatunayan mo mang mali o tama ka, ay it will be a hit for you as an investigative journalist. Pero surprisingly or not, ang tila binabatikos at inaatake nila hindi yung mga binanggit ng 18 Marines, kundi yung mga 18 Marines mismo. Effort to discredit the 18 Marines appears to be widespread. At hindi lang ito sa dyaryo, kasama sa radyo, yung mga komentarista, at pati sa TV. Nung lumabas yung 18 Marines, nag-search agad ako sa internet kung ano ang magiging comment ng ibang mga media outfits. At isa sa mga nasumpungan kong pasyala noon, yung Inquirer at saka yung ABS-CBN. At nagulat ako. Actually, hindi masyado. Ang una ko nabasa doon ay yung 18 Marines daw ay
ilan sa kanila, ating 10 yata yung binanggit, ay dishonorably discharged. As if talagang ang binabanatan agad ay yung 18 Marines and there is an attempt to discredit the 18 Marines or not to mention them at all. Yung kanilang allegation is totally absent in all of their mga submissions, yung mga binibigay nila sa tao ng mga impormasyon. Walang banggit tungkol dito sa allegation ng 18 Marines. Sa hanay naman ng gobyerno, it seems to be that the effort is to bombard itong mga 18 Marines ng mga threats of investigations, of cases, of imprisonment. Recently nga, nadinig natin si Ping Lacson. Bakit ayaw daw niya ipatawag sa Blue Ribbon Committee? Kasi, papatawag daw, tapos ipapakulong din nila dahil iko-contempt. Di ba?